Lahat yan ay tinatawag na religion. Pero ang Islam, hindi maisasalin sa salitang religion. Ano tama po? Islam, hindi ka iyon ang kahulugan ng din. Ang ibig sabihin ng din ay nidamul haya o kaya way of life. So ang religion, ang itinuturo sa religion, tandaan natin ang itinuturo ng isang religion ay kung paano magsamba. No? Kaya kung titignan natin yung kahulugan ng religion sa mga dictionary, no? Sa Webster o kaya sa encyclopedia, ang ibig sabihin ay it is an organized organized, ibig sabihin binuo way of worship to God or gods. May plural pa siya. So yung God na tinutukoy doon ay hindi yung tunay na Diyos. Kaya walang isa man sa mga religion ang nagtuturo ng pagsamba sa tunay na Diyos. Nagtuturo lahat yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, maliban sa Islam. So yun lang ang itinuturo dyan sa mga religion. Paano magdasal, paano magsimba, ganun lang ang itinuturo. At wala itong mga prescribed na teachings. Kanya-kanyang diskarte lang yan kung anong gusto. Sa Islam, hindi. Ang katuruan ng Islam, lahat ito ay tawqifiyah. Sinabing tawqifiyah, ibig sabihin galing lang yan sa Quran at Sunnah. Walang ibang source. Kaya, naka-script lahat yan. At ang itinuturo ng Islam ay lahat ng pamamaraan ng mga gawain mo sa buhay mo. Kaya ngayon, may minimores natin, di ba? Pagpasok ng bahay, paglabas ng bahay, pagpasok ng CR, paglabas ng CR, pagkain, lahat. Pati yung pagsiping mo sa asawa mo, tuturo sa'yo ng Islam kung ano yung mga do's and don'ts niya. Di ba? Kaya way of life ang Islam. Kaya ibig sabihin, huwag mong sabihin na ang Islam, kailangan mo lang pagka pumunta ka sa masjid. Kailangan mo lang pagka nasa Islamic Center. Hindi. Ang Islam, sa bawat kilos mo, kailangan mo. Sabi pa ng isang filosopo, nasabi nyo ang Islam kompleto. Meron ba diyang batas trapiko? Meron ba na batas trapiko sa Islam? So, ano sagot dun? Ilabang batas traffic. Ano sagot dun? Meron? Wala? Meron. O saan? Saan dun? Anong bahagi ng Islam? Anong dalil niya? Na merong batas trapiko na alituntunin sa Islam? Susunod sa mga
So, sumunod sa mga pinagbawal sa kalsada. So, sa mga tinuro. Eh, wala ako ang tinuro. Ang may lingkong. So, pagsunod sa alas, sa kita, mga may Pagsunod sa kanyarihan. Pagsunod sa batas natin. Sa mga ito. Ibig sabihin, kompleto ang Islam. Ha? Pagka merong pinatutupad na batas, no, na nagmula sa mga autoridad, obligadong sundin mo. Obligadong sundin mo. As long na walang paglabag sa kautusan ng Allah. So yung batas trapiko, ginawa ito for safety. Diba? Bakit mayroong speed limit? Ano purpose ng speed limit? Para saan yun? Sabi, Ha? Anong kahalagaan ng speed limit? Sa dami ng mga sasakyan, yung interval, makuha ng iwas na grasya. Ito rin. So, yung interval ng mga sasakyan sa daan, kailangan nandun sa tamang oras. safety ang paglalahatan. Ang speed limit ay nilagay ito, kaya papapansin natin, halimbawa, dun sa express, sabagay dito lang sa Saudi merong maximum speed limit na 140. Dito lang. International yan, 120 lang talaga yan. Buong mundo. Dito lang yan nagtaas. Nagtaas ng maximum speed. Pero nilagay yan sa expressway talaga. Oh, 140. So, ang purpose niyan ay pagka mayroong emergency, makontrol mo yung sasakyan mo. Diba? Malayo ang distansya mo sa sinusundan mo pero napakatulin mo. Pag huminto yung sinusundan mo, hindi mo na makontrol yung sasakyan. Salpukin mo talaga yun. Kasi overspeeding ka. Yun ang purpose niya. Bakit nilagyan niyan ng limit yung pagpatakbo? Ha? Mandatory yan sa Islam. Ang sumunod sa mga batas na para sa seguridad, para sa safety. Obligado na sundin natin yan. Sabi naman ng isa, sige, maniniwala ako na talagang kumpleto ang Islam. Kung masasagot mo yung tanong ko, ano yun? Ilang kubos ang mapoproduce ng isang sakong harina? Kumpleto daw ang Islam eh. Sabi niya, sandali. May cellphone tumawag. Filosofi ng Islam. Talagang sabi ng isang Hudyo kay Umar ibn Khattab, nasabi ninyo na itinuro na lahat sa inyo ng inyong propeta. Tinuro na sa inyong lahat ang gagawin ninyo sa buhay ninyo. Sabi niya, tinuro ba sa inyo paano kayo mangubeta? Sabi ni Umar, oo. Tinuro sa amin, pag pumasok kami sa kubeta, uunahin yung kaliwa. At bibinggasin namin ang ganitong panalangin. At maghuhugas kami, kaliwa ang gagamitin. Paglabas, uunahin ang kanan. Bibigkasin ng ganito. Nagulat yung Hudyo. Si Anex, hindi niya akalain. Kasi, wala talaga yan. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Basta paglabas mo sa simbahan, bahala ka na. Di ba? Sa Islam, hindi. Sa lahat ng gagawin mo. Pati nga pagsuot ng sapatos, pagsuot ng medyas eh. Tinuturo sa iyo ang Islam, yung tayammum eh. Diba? Ibig sabihin ng tayammum. Tayammum, inuuna lagi yung kanan. Yung sunan ng propeta. Pagsuot ng damit,
At pagsuot mo ng brief mo, unahin mo yung kanan na isusuot. Tawag doon tayamum. Wala. Hindi tayamum, ha? Kaya, way of life ang Islam. Kaya, pag-aralan natin yung mga kailangan natin. At i-apply natin sa buhay natin. Yan ang pagkakaiba sa ibang pananampalataya. Wala nang itinuturo sa'yo na gagawin mo paglabas mo. Minadirect ka ng Islam, paano matulog? Paano kumain? Diba? Yan. Paano makipag-usap sa tao? Yung pagsigaw-sigaw, pakikipag-usap, nagkabawal yan sa Islam. Para kang dungki. Ululin na si Husna. Mangusap ka sa tao ng maayos. Mapagkikipag-usap. Hindi yung nakikipag-usap ka lang, para kang nakikipag-away. Magpapaliwanag ka lang pala. Itong ginagawa natin na pag-aaral sa Islam, ito ay ginagawa natin para may apply natin sa pang-araw-araw natin. Diba? So dapat mayroon tayong pagkakaiba doon sa mga hindi nag-aaral. Hindi lamang sa mga hindi Muslim. Doon sa kahit ng mga Muslim na hindi nag-aaral, na kailangan ma-distinguish natin yung sarili natin. Hindi yung pare-parehas lang pagka sama-sama pare-parehas na lang. Wala. Ha? Pag makita yung pagkakaiba, ma-distinguish tayo dun sa kanilang mga asal. Diba? Yan din. Kasi sabihin, kapag ka pinamumuhay natin yung aral ng Islam, nababago yung ating attitude at ang ating pagkatao. Nabago ng Islam yan sa pamagitan ng pagsunod sa aral ng Islam. Kung dati kang barumbado, nag-Muslim ka, naging naging mahinahon ka, naging kumbaga naging maganda yung pakikitungo, yung attitude mo. Sabihin, magbabago yung sabi ng iba, hindi na daw mababago yung ugali. Hindi mababago kung hindi mo susundin yung tinuturo. Pero kung sundin mo yung tinuturo, babago yan. Mga nakasanayan mo, tulad halimbawa, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslim, nang tinanong siya, kung sino mo tatawag na Muslim. Ang sabi niya, al-Muslim, man salimal muslimun, min lisanihi, o yadi. Ang Muslim na matatawag ay yung ligtas ang mga Muslim sa kanyang pamiminsala sa pamamagitan ng kanyang dila at ng kanyang kamay. Ibig sabihin, hindi siya nananakit ng kanyang kapwa Muslim sa salita man o sa kamay.